Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang salubong sa mga Gemini sa darating na taon na 2024. Itong mystical card at saka angel number ay nagbibigay ng iba pang detalye sa tarot reading. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Positive outcome. Ang paniniwala mo at saka positive attitude, yan yung magbibigay sa inyo ng positive outcome. Aanihin mo in the future. Alamin naman natin ang angel number mo. Six, 6, a warning of negative thinking. Ginaguide ka ng mga cards na mas piliin ang positibong pananaw. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang salubong sa mga Gemini sa darating na taong 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang 2024 ay matagal pa kaya marami pang posibleng mangyari. 7 of Swords ay ayan, dalawa na. Ace of Cups at 5 of Swords. Nakadalawang cards ka na gagamitin mo yung isip mo at saka kaalaman para maiahon yung sarili mo sa mahirap na sitwasyon at saka para makabuo ka rin ng diskarte para maresolbahan yung problema mo. Merong bagong simula at saka abundance patungkol sa love. Sa mga bagay na gusto mong makamit. Ang advice ng mga cards, isaayos mo yung trabaho mo. At saka kasi merong mga taong pinupuna bawat galaw mo. At kung ikaw naman yung may-ari, mag-ingat ka sa mga tauhan mo. Merong panlilinlang o kaya pagnanakaw. Ang ilan sa inyo sa career, merong pagtatalong nangyayari. Mas maigi na mag-focus ka sa career mo kahit na maraming kakompetisyon. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na merong potential person na darating sa buhay mo. Akala mo siya na talaga yung the one. Pero itong person na to, marami siyang tinatago sa iyo. Kaya mas maigi na kilalanin yung person or huwag ka lang muna makipagrelasyon sa ngayon. Kasi may posibilidad na ilagay ka sa alanganin, kumbaga ikaw yung third party sa relasyon. At ang ilang single naman, hindi lang ikaw yung person na nagugustuhan niya. Ito yung mystical card mo na prayer. Ang ibig sabihin nito ay i-let go mo yung takot at saka malaki yung potential mo, magtiwala ka. At saka yung buhay mo ay naka-align, nasusunod sa kung ano yung nakatadhana. "1055. This is the time that you remember courage and patience in your life." Ang pagsunod kay God ang merong
pang long lasting, kahit medyo mahirap maintindihan. Sa mga nasa relationship, huwag mong bigyan ng dahilan yung person mo para pagdudahan ka. At saka sa relationship, nakadalawang cards ka na kung ano man yung problem sa relationship nyo, kailangan nyo itong pag-usapan. Lalo na kung may pagdududa at saka betrayal kang natuklasan. Ang ilan sa inyo, kahit may problema ang relasyon, pinagbibigyan mo yung person mo. The High Priestess, the Death in Reverse, at Five of Pentacles. Ito naman yung biggest achievement mo sa taong 2024. May kailangan ka pang ayusin or malaman bago magkaroon ng achievement sa buhay. Kailangan mo kasing i-withdraw o kaya iwan yung mga negative na sitwasyon o nagpapabigat sa kalooban mo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At saka, nakadalawang cards ka na rin para sa panlilinlang. At saka, pinapaunawa sa'yo ng mga cards na tanggapin mo kung ano man yung changes na kailangan sa buhay mo. Kasi mas favorable yung magiging pagbabago. Sa financial, ang advice ng mga cards, hindi mo kailangan sabihin sa ibang tao kung ano yung nagiging tagumpay mo lalo na sa financial. Ang ilan sa inyo naapektuhan yung karir mo dahil sa ekonomiya. Kaya yung financial mo, yung nagiging sakto na lang o kaya nagkukulang. Yung para bang dumadaan na lang sa palad mo. At saka itong sitwasyon mo na ito sa financial, temporary lang, makakagawa ka pa rin ng paraan. At saka wag mong sarilinin yung problem mo sa financial. Lahat tayo pinagdaraanan yan, kaya merong makakaunawa sa iyo. Ang ilang single, maraming nagkakagusto sa iyo. Pero nagbago yung pananaw mo dahil na rin sa ang ilan sa inyo, yung dati mong nakarelasyon, cheater. Kaya natatakot ka na maulit ito. At para sa ilang single, kung hindi ka nagugustuhan ng person na nagugustuhan mo, hayaan mo lang siyang makapili sa kung ano yung gusto niya. Hindi kasi pwedeng ipilit yung love. Forgiveness. Anumang sitwasyon ang nakapagpapairita sa iyo o nakasakit sa damdamin mo, kailangan mo tong i-let go para ma-achieve mo kung ano talaga yung gusto ng puso mo. Yung peace of mind ang ipinapaunawa ng card sa iyo. Yun yung dapat meron ka sa isip at saka sa puso. Affirm. God is saying to you, rest. I am already at work. I will turn around every negative situations in your life. I will bless you and your family. I will heal every places you are hurting. Sa mga nasa relationship, tingin mo hindi tama yung relasyon nyo ng person mo, na parang napunta ka sa maling tao. Kapag kasi mahal ka, kailangan wala kang kahati. Ikaw yung priority. At pinapasuri na rin sa'yo ng mga cards kung tama bang mahalin ang person mo. Kung titingnan mo yung mga cards, yung bang ginigising ka na ang piliin mo yung makakabuti sa iyo. At saka pinapalakas ang loob mo ng mga cards na may mga solution ang problems mo. Ito naman yung tips para maging payapa ang 2024 mo. 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, at 6 of Cups. Magandang tip na to sa iyo. Kasi nga kung tatanggalin mo yung mga negatibo sa paligid mo,
merong success na yung bang nanganganak, permanente. At saka hindi lang yun yung trabaho mo o kaya negosyo, minamaster mo. Ang ilan sa inyo nag-aaral ka talaga, pinag-aaralan mo para ma-maintain yung estado mo sa buhay. At kung bakit nagiging permanente, binanggit ng mga cards, kasi 'di ba sinabi rin ni God na mag-share ng blessings. Kasi kung ano yung shinare mo, ibabalik din sa iyo. Kumbaga, merong mga ipinarealize sa'yo si God nung walang-wala ka. Sa health, 3 cards na yung nagsasabi na healthy ka. Magkaroon ka man ng sakit or disease, hindi naman ganun kalala. Magkakaroon din agad ng recovery. Sa mga single, may potential person na stable na yung pamumuhay niya at gustong-gusto ka niya. May posibilidad na katrabaho mo ito. Ang ilang single naman ay happy ka sa situation mo kasi napapaligiran ka ng mga positibong tao, kaibigan at pamilya. Sa mga nasa relationship naman, 4 na cards na yung nagsasabi na pareho kayo ng nararamdaman sa isa't isa ng person mo at saka isang direksyon lang ang tinatahak nyo or goal sa buhay. At saka ang ilan sa inyo, very strong talaga yung relationship kahit na maraming pinagdaanan na problema sa relasyon. Ito naman yung additional card na 8 of Pentacles. Pinapakita na proud ka sa sarili mo sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay na nalagpasan. Ipinapakita sa card na yan ang tagumpay sa career at saka sa feelings. Itong Queen of Wands ay maraming nagpabago sa iyo. At saka marami ka ring ma-achieve sa buhay. Kakalimutan mo na kung ano yung nangyaring painful na situation sa nakaraan. At saka mas lalo ka pang naging mabuting person. Itong The Justice naman ay kailangan ng pasensya at saka pagsusuri. Kailangan din balansehin ang cost and effect. Positive outcome nga talaga itong card mo. Kasi kahit sa kahuli-hulian ay pabor ang card sa iyo.